Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, nagulat ako. Kasi yung local and foreign trips ni VP Sara Duterte, ngayong 2025 pa lang to, hindi pa natatapos ang buong taon, humigit kumulang 20 million plus na ang nagastos ng Office of the Vice President sa kanyang mga foreign and local trips. Na kung titingnan ninyo at kung susumototalin ninyo, wala naman siyang ginagawa. Ano to? La mierda? Travel vlogger? Meron ba, tanungin ko kayo, meron pa ba tayong Vice President ng bansang Pilipinas? Well, kung sa bagay, ano pa bang aasahan natin? 'Di ba? Ano pa bang aasahan natin dito sa Vice Presidente natin na walang ibang ginawa kundi mag-rally? Magtanim ng sama ng loob sa mga OFW para maghimutok, 'di ba, ang mga kababayan natin sa ating gobyerno? Diba? Ano pa nga bang aasahan natin sa isang Vice Presidente na sobrang bitter? 'Di ba? Pero nakakapagtaka lang na bakit mo gagastusin at bakit ganyan kalaki ang nagastos mo sa mga foreign trips mo. 'Di ba? Na wala ka namang record or iniwang record na maganda habang ikaw ay Vice President ng bansang Pilipinas ngayong taong 2025. Kasi as far as I know, ang ginagawa lang ni VP Sara Duterte ay puro lang travels. 'Di ba? Travels, paninira. Yan lang yung ginagawa ng ating Vice Presidente. Kaya masasabi ko na hindi worth it. 'Di ba? Naggagastos itong si VP Sara Duterte sa pera ng taong bayan para sa kanyang pang-travels. 'Di ba, kung pupunta ka lang din naman sa ama mo, personal trip na lang i-declare mo, pera mo. 'Di ba, hindi pera ng taong bayan. Alright. Ay nako, panoorin natin tong balitang to. The total travel expenses of the OVP as of July 31 is 20.68 million. Oh. I stand corrected with a statement of 20 million for the foreign travels. The 20.68 million, 13.21 million of which is under local travels and 7.47 million under the foreign travels of the OVP. Hindi bababa sa 10 beses na nakapagbiyahe sa ibang bansa si Vice President Sara Duterte ngayong taon. Karamihan nito sa The Hague, Netherlands nagpunta si VP Sara upang bumisita sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court o ICC Detention Facility. Ayon kay Attorney Kelvin Tenido, Budget Division Chief ng Office of the Vice President, mula January 2025 hanggang July 31 ngayong taon, 20.68 million pesos na ang naging travel expenses ni Vice President Duterte. Bukod pa aniya ang natitirang balanse ni VP Duterte na ilang milyon para sa iba pa nitong lokal na biyahe at biyahe sa ibang bansa. As of July 31, the balances are 17.585 million for local and foreign 24.02 million. Pagtiyak naman ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, lahat ng biyahe ng bise sa ibang bansa ay sakop ng Travel Authority. Binigyang diin din nito na walang pondo ng bayan ang ginamit sa anumang biyahe ng pangalawang Pangulo. We'd like to emphasize on the... Alright, mga minamahal. Nakakatawa, no? Ay, nako. O, yun po. Narinig ninyo? Gastos sa local and foreign trips ni Vice President Sara Duterte umabot, 'di ba, sa 20.68 million. Tapos biglang kambyo na hindi gastos 'yun ng ng pera ng taong bayan kasi Office of the Vice President 'yan. Okay lang sana kung yung kanyang travel is declared as personal trips. As long as hindi na de-declared na personal trips, pera 'yan ng taong bayan. Now, we need to jump at the conclusion na sa pagpunta ba ng ating Vice President sa ibang bansa, ano yung naitulong nito para umunlad ang mamamayang Pilipino? Walang nakasagot, no? Kasi wala naman talaga. 'Di ba? Ano yung naitulong nito para umahon ang mamamayang Pilipino? Wala. Ang ginagawa ni VP Sara Duterte sa kanyang pag-travel, syempre una, inaasikaso niya
ang kaso ng kanyang ama na si former President Duterte na nakulong din naman dahil sa kasalanan niya. Oo, which is yung AJK, yung war on drugs na talaga nga namang 'di ba, hindi makatao. So, human rights violation yung nilabag ni former President Duterte. Hindi kasi simpleng murder. Hindi kasi simpleng homicide yung ginawa ng kanyang ama. Crimes against humanity. War crimes. Di ba may mga sapat na ebidensya? So, hindi mo masisisi, di ba, kung bakit nakulong or ba't magtatagal pa dyan itong ama mo. Di ba? Dahil in the first place, siya yung gumawa ng kasalanan. Siya yung nag-commit ng crime. Di ba? Dito sa mga inosenteng mamamayang Pilipino. So, we all know naman, yung pag-travel ni VP Sara Duterte is para asikasuhin yung kaso ni former President Duterte. And beside, para magkalat. Ano tinutukoy natin na magkalat? Magkalat ng hatred sa administrasyon, magkaroon ng hatred ang mga OFW dyan sa bansang Pilipinas. Talagang nagkikreate ng diversion. Itong si VP Sara Duterte, yung pagbubuklod-buklurin niya ang mamamayang Pilipino. Para din naman dito sa mga fanatiko, sana magising kayo, no? Na yung sinusuportahan yung Vice President ay nasobrahan na. Diba? Nasobrahan na yung sinusuportahan yung Vice President to the point na tingnan ninyo, wala na nga nagagawang trabaho, sinusuportahan pa ninyo. Hindi nyo ba alam na pera nyo din yan, yung ginagastos nila pampalipad ng ibang bansa? Ninanakawan na nga kayo ng harap-harapan, tuwang-tuwa pa kayo. 'Di ba? Wala na nga naitutulong, suportado pa kayo. 'Di ba kaya naghihirap ang mamamayang Pilipino dahil din sa inyo eh. Kasalanan nyo din 'yan. Oo. Suporta-suporta kayo sa wala namang pakialam sa problema ng bayan. Puro pansariling interes ang inuuna. 'Di ba? Pansariling kapakanan lang. 'Di ba? Tapos balak pang maging presidente. Nakitaan naman natin na sa kanyang impeachment case, 'di ba? Hindi pa siya doon malinis na archive lang yung impeachment ni VP Sara Duterte, pero it doesn't mean na yung mga kaso niyang pagnanakaw sa kaban ng bayan, 'di ba? Pagnanakaw sa loob ng DepEd ay malinis na, hindi. Na i-archive lang, pero hindi pa malinis ang pangalan ni VP Sara Duterte sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya uulitin ko sa inyo, mga minamahal, huwag kayong panatiko. Diba? Huwag kayong panatiko. Tingnan naman ninyo yung sinusuportahan ninyo. Diba? Kung maayos or malinis ang track record. Kasi hindi nyo alam, ninanakawan na kayo, tapos tuwang-tuwa pa kayo. Diba, paano aahon ng bansang Pilipinas niyan kung inuunan niyo yung fanaticism? Diba, instead na unahin ninyo ang interes ng taong bayan. Diba? Nakakaloka. So, sabi ng natin dito, may bayad pa yan sa mga security niya. Tapos, after all, saan galing yung bayad sa mga security niya? Sa mga taxpayer na mamamayang Pilipino. Diba? Tapos sasabihin ni Sara Duterte, may gusto daw pumatay sa kanya. Kung di ba naman tanga, kadami-dami mong security. Alright. Kaya dapat na-impeach na to eh. Diba? Daming nagugutom, sayang sahod. Corruption yan, panay travel, walang kwenta, hindi nga nagtatrabaho. Hindi sa akin ang galing yan. Diba? Alright, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan. Tawa na lang talaga ako.